What's up guys? Welcome again sa aking channel, and today is our first day sa Hong Kong guys, no? So ngayon nandito ako sa harap ng Tsim Sha Tsui Station. Ayan. So ngayon ang bala ko is ipasyal muna kayo dito malapit sa Chungking Mansion kung saan ako nakatuloy. So nag-search lang ako ng mga tourist spot na malapit dito, and yung pupuntahan natin is yung una is yung Kowloon Park and yung Victoria Harbor guys. And right now maglalakad lang ako, mga walking distance lang siya, 500 meters lang from our hostel yung Kowloon Park, no? And yung Victoria Harbor is around 400 naman siya, 400 meters, so malapit lang talaga. So ngayon papunta na ako ng Kowloon Park at syempre isasama ko kayo guys, no? Ayan. So I decided muna na unahin itong mga walking distance, no? Kasi medyo ramdam ko pa yung pagod nung pagbiyahe kahapon. So ang bala ko bukas pupunta na ako ng Disneyland. Kasi alam ko buong araw din yun, and syempre yung pinaka-highlights nun is yung parang light show nila, no? So para kahit pa paano makapagpahinga ng mabuti and magkaroon talaga ako ng energy para sa Disneyland. And syempre marami ding rides na kailangan gawin dun. Kaya dito muna tayo sa mga walking distance guys. Just in case na mapunta rin kayo ng diba? Kung sakasakaling sa Chungking Mansion or sa Mirador Mansion naman kayo, or malapit lang dito, pwede nyo na rin puntahan itong mga lugar na pupuntahan natin. Kasi sikat din silang mga tourist spot. Pinupuntahan din talaga ng mga turista guys, no? So ngayon, ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung paligid, no, habang naglalakad tayo. Ayan. Kagandahan talaga dito, marami talagang convenience store tsaka mga restaurant, kaya hindi talaga kayo magugutom. Ayan. 'Di ba? Para sa akin talaga perfect na pinaganoan ko yung Chungking Mansion, kasi bukod sa maraming mga is may mga malalapit pang tourist spot na hindi kailangang ibahin, kaya pwedeng lakarin talaga. So ngayon, yan, lakad-lakad lang tayo, and syempre samahan nyo akong mamasyal dito guys. From Tsim Sha Tsui Station guys, parang nasa 2 minutes lang na lakad din, kakanan na tayo, and ayan na yung bungad nung Kowloon Park. So napakalapit lang talaga. Ayan siya guys, so, diba? Then syempre makikita dito yung pinaka map. Yan. Let's go sa Kowloon Park. 'Di ba? Napakalapit lang. So ang ginagamit ko lang palagi is itong Google Map guys, no. So importante din na meron tayong internet para madaling pasundan, madaling hanapin. Ayan. Yan guys, ang Kowloon Park. 'Di ba? Napakalapit lang. Yan. Ayun sa sa research ko, wow, research. Parang may mga iba't ibang uring ibon na makikita dito, no. So i-try nating hanapin kung saan siya. Pero as of now, teka lang, mali ba ako ng pasok? Dito kayo may makikita kayong mga signs, no. Kung just in case na hinahanap nyo, kunyari ako, ang hinahanap ko is yung mga bird, ayun, makikita naman. So papunta dito yung Bird Lake tsaka yung aviary. So dito tayo pupunta, since parang yun yung pinaka-target kong makita yung mga ibon dito. Ayan. Let's go. Ayan guys, yung mga makikita dito. Parang din siya, no, yung parang sa Thailand din na mayroong park sa gitna mismo ng pinaka city. And in fairness, malinis siya. Napakalinis ng park nila, and napaka-relaxing ng lugar na to, just in case, no, na pumunta kayo. Kung gusto niyo lang ng mag-relax lang, hindi yung mga nakakapagod na puro lakad, pwede kayo dito. Lakad ng konti, then pahinga-pahinga kayo sa mga bench na to. Then pagmasdan yung nature, syempre. Ayan, mayroong vendo machine doon, pwedeng bumili ng inumin. And dito, ayan,
May water fountain dito, no? Ayan, no? Ang cute. Di ba? Astig. Oh. Di ba? Perfect sa family to, tsaka sa mga ano, sa mga magkakaibigan or yung mga may kasamang chikiting, malilibang sila sa ganyan. Wow. Di ba? Pwede kaya mag-swimming dito? Ang laki niya kasi, oh, sa mga bata. Ayan. After natin doon, tuloy lang na ulit tayo sa paglakad. Yan. So ito target muna natin yung mga ibon, no. So doon, ayun, mayroong ano doon, parang bridge. So ano ngayon, pupunta tayo doon or pupuntahan muna natin yung mga ibon? Anyway, since nandito na, sige, lakarin na natin siya. Siyempre sasama ko kayo, 'di ba? Ayan. Gaganda ng mga puno dito. Grabe, napakaano dito. Although sobrang humid ng ano dito, ng weather, pero pag dito ka sa park, at least kahit paano mahangin, no. Pero ramdam mo pa rin yung init. Ayan. Wow, napaka-refreshing ng ano dito. Ng ayun, oy, may mga ano din yata doon, oh, parang mga ibon. Ito siya, oh. May pa-bridge sila dito. Ah, okay. Ayun yung mga flamingo bird, guys, oh. Nakikita nyo ba? Ayun. Grabe. Tapos dito may natutulog ding ibon, oh. And palagay ko may mga fish din dito dahil may fan. Grabe. First time ko makakita ng flamingo bird. And ang dami nila. Pag nakita nyo itong bridge na to, puntahan nyo siya. Buti na lang. Kasi ito talaga, isa talaga to sa mga target ko. Buti na lang pumunta ako dito. Dito pala sila nakalugar. Ayun sila, oh. Medyo maliliit lang din pala sila sa personal, no? Pero malalaki yung legs nila. Mahahaba, I mean. And may kasama din silang mga pato dun. Wow. Gusto ko sana silang lapitan, no? Pero parang hindi sila malalapitan. Parang nakakulong sila pero napakalawak. So parang malaya pa rin silang nakakapag lakad-lakad dyan. Ayan. And syempre, ito yung pinaka-bridge. I-try natin tignan dun sa ibang side para makita naman natin kung ano yung makikita dun. So may hagdan din dyan, no? Tapos may pa-falls din sila dun sa area na yun. Yan. Grabe. Teka lang, ha? Dito. Nakikita rin sila. So, Coscoroba Swan ang nakalagay, no? Coscoroba Swan. Ayun siya, oh. May Coscoroba Swan din dyan and yung mga flamingo bird, no? Ayan sila. Ito yung first time kong makakita ng flamingo, no? And may dalawang klase pala sila ng flamingo dito. Ayan, oh. Grabe. Isa sa mga attraction talaga dito yung mga ano na yan, yung mga ibon na yan. So kung susumahin mo, parang nasa 50 mahigit sila, no? Yan, oh. Naririnig ko rin yung ano nila. Huni nila. Marami na akong park na napuntahan from South Korea and pumunta na rin ako ng Thailand. Pero ito yung first time ko makakita ng flamingo bird. Ma-amaze ka talaga, no, pag first time mong makikita yung mga mga hayop na hindi mo asin nakikita araw-araw. Usually nakikita mo lang sila sa TV o kaya sa mga YouTube na na-features. Pero yung makita mo sila sa personal, iba rin talaga, no. Ang ganda. Grabe. Tapos samahan pa ng ganitong simoy ng hangin, napaka-relaxing. Grabe. Napaka-worth pumunta dito, guys, no? Dito sa Kowloon Park. Just in case na pumunta kayo sa Kowloon Park at bandang Chimchachoy kayo, pwede nyo siyang lakarin. Napakalapit lang. Worth it, guys. Ang ganda nung park. Tapos may mga makikita kayo mga
indigenous na mga bird dito, like flamingo. Yan, after natin dito sa bird lake na to, or dun sa bridge na to guys, no, kung saan yung mga flamingo bird, pupunta naman tayo sa may aviary. And dito meron silang ganyan pa falls. And nakaka-surprise na dito sa loob ng park merong bilihan ng ano doon, McDo guys, nakikita nyo ba? Ayan siya. Then dito lang tayo tatawid or aakyat papunta dun sa aviary. Ayan, nakalagay naman aviary, no? So ang ganda, grabe, ang ganda ng lugar na to. Ayan, akyat tayo, let's go. Grabe, napakaganda ng lugar at it's for free. Yun yung maganda pa dun, libre lang mo lang siyang nakikita, walang entrance fee. Yun, oh. Dito makakita pa tayo ng ibang klaseng ibon. Ayan. Teka lang. Ayan, oh. Ayan guys, ito yung bungad. So makikita na dito yung mga pangalan ng mga ibon na nandito, no. Ayan. Let's go. So ano naman yung mga makikita dito? Ayun, oh. Dito mayroong ano nakalagay dito? Ayan siya. Sabi, yellow-headed Amazon. Ayun siya. O nga, kaila yellow nga yung pinaka ano niya, oh. Yung pinaka head niya. Ayun pa yung iba, oh. So, 4 na klase yung nandito. Yung yellow-headed Amazon, yellow crown Amazon, tsaka yung gala. Ayun sila guys. Tuloy na natin yung paglilibot. Yan, kumanan tayo. Kasi paikot lang naman to, eh. Itong ano na to, area na to. So, dito naman, okay. Dito naman is mga gray parrot. So ngayon lang tayo makakita ng gray parrot, no? Ayan siya guys, oh. Merong 3 gray parrot. Usually kasi yung mga parrot na nakikita natin, di ba, parang very colorful. Pero dito, kulay gray siya. Yan, tuloy lang tayo. Dito naman, yan. Let's check. Since di naman natin kabisado yung mga pangalan nila, buti na lang may mga ano sila dito, no? Para malaman natin kung ano yung mga pangalan nila. Dito naman is violet plain tin eater and pied imperial pigeon, tsaka Victoria crowned pigeon, no? So isusum ko na lang para sa inyo guys. Ayan yung iba. So ngayon, bababa naman tayo dito guys. So may napansin ako dun, no? Parang may swimming pool dun, no? Kowloon Park Swimming Pool. So gaya ng sabi ko kanina, dito pwedeng mag-relax, mga ganun, no? Pwede kayo mag-picnic siguro dito, no? Pwede naman magdala ng pagkain. Since may nakita naman akong McDo kanina doon, palagay ko allowed naman na mag-picnic dito. Yun, no? Di ba? Eh, napansin ko na kukunti lang yung pumupunta dito, no? Siguro dahil Tuesday ngayon, siguro pag mga weekend, marami ring namamasyal. Meron naman, may mga namamasyal din naman. May mga nakakasalubong din akong mga Pinoy, pero hindi ganoon karami or hindi siya ganoon ka-crowded. Kaya kung gusto niyo ng mga tourist spot na hindi ganoon ka-crowded guys, punta kayo dito sa Kowloon Park. Ayun, oh, diba ang ganda? Grabe. Oh, kasi ito yung sinasabi kong Kowloon Park Swimming Pool. So, hindi ko alam kung for free siya or allowed. So ngayon kasi wala akong nakikitang nag-swimming. Ayan siya. Di ba? Sa loob ng park may swimming pool. Ang ganda. Actually, meron din naman akong nakita sa ano pala, no? Nung pumunta ako ng Lumpini Park sa Thailand, may nakita rin naman ako. Pero yun kasi parang medyo close siya. May nakita ko nag-swimming pool. So hindi ko nakita masyado yung ganda ng park. Pero ito, ang ganda, oh.
So may mga pinagbabawal din, no? No climbing, no diving, sabi niya. Ang linis, oh. Mini-maintain talaga nila. Grabe, oh. Para akong nasa ibang bansa, guys. Nasa ibang bansa naman talaga ako. grabe yung laki ng building na to, oh. Gaano kaya karami yung room na nandyan, oh. Tapos doon, mayroong Kowloon Park Children's Play Area, no? So, para sa mga bata. Parang kadugtong din kanina nung aviary kanina doon, yung mga sa mga ibon. So, just in case may kasama kayo mga bata for park at gustong paglaruin, ayun, mayroong Kowloon Park Children area, play area dito sa area na to. So, dito naman sa area na to is yung mga food court. So, hindi kayo magugutom, no? Ayan, dumiretso lang kayo. So, magkakalapit lang. Pag pumunta kayo doon sa ano na yon, sa aviary na yon, dumiretso lang kayo, makikita nyo itong swimming pool. Then, eto, yan. Diyan yung mga restaurant. Ayan, no? Mayroon na ako nakikitang McDo doon. So, kung lulusot kayo doon, may mga makikita pa kayong mga ibang klaseng restaurant, guys. And ito pa yung ibang part ng ano, swimming pool. Grabe. Ay, teka lang. Pwede pa lang ano, may pa-bridge din siya. So, ipapakita ko sa inyo, guys. Grabe, oh. For free kaya to? Hindi ko kasi sure, eh. Pero yung pagpasok kasi mismo nitong ano, nung park is free. So, hindi ko alam kung for free ito. Pero wala kasing swimming. Ayan siya, guys, oh. Ang social naman ng ano na to. Park na to. Oh, di ba may pa-bridge pang ganyan? At ang linis niya. Oh. Di ba? Ito. So, bungad na bungad is nandito ang McDo, guys. So, may mga ano rin dyan, no? Yung mga machine kung sakaling na uuhaw kayo. Ayan. Yan, McDo. Tapos dito is opening hour. Ah, okay. Ayan, makikita natin yung opening hour dito, no? First session, 6:30 hanggang 12. Second session is 1 o'clock to 5 o'clock. Then, third session is 6 o'clock hanggang 10 o'clock ng gabi, no? So, ngayon, naka-break sila, ganun. Kasi mag-aalas 12 na, eh. Hindi ko lang alam kung ano to, kung may bayad ba to or free siya. Ah, okay. Nakita ko na. So, ayan. May nakalagay dito, guys. Normal rate, Monday to Friday is 17 Hong Kong dollar. Non-peak hours yun, guys, ha. Monday to Friday. Saturdays to Sunday is $19 siya, no? Para naman sa mga, ano siguro to, itong rate na to is para sa mga bata. Age 3 hanggang 13. Itong ano na to. Ayan, makikita naman natin dito. Free of charge yung mga ano, no, age of 3 pababa. Basta accompanied siya ng mga matatanda. Ayan. So, meron ding ano dito, $5 para dun sa coin return locker, no? Ayan, ito yung pinaka-entrance. Pero ngayon, walang nag-aano, no? Wala pang nagsiswimming. Pero mag-aalas 12 na kasi baka mamaya pa sila pupunta rito. Di ba? Grabe. So, kung pupunta pala kayo dito sa Kowloon, pwede na rin kayong mag-swimming. So, alam nyo na yung pinaka-entrance fee, guys, no? Just in case na pumunta kayo dito. So, yung available lang pala talaga dito is yung McDo, guys, no? Tapos, mayroong ano doon, parang area kung saan pwedeng maglaro ng mga iba't ibang klaseng ano, no, sports doon sa loob na yon. So, hindi ko na naipakita. Then, syempre, puntahan natin yung nakita ko kanina na playground para sa mga bata, no? Yung playing area natin para makita nyo na rin yung itsura, para just in case na may mga kasama kayong anak, ayan, at napunta kayo dito sa Kowloon Park, at least alam nyo na may area para sa kanila, di ba?
para sa mga makukulit na chikiting, makukulit na pamangkin nyo, or kayo mismo. Ayan, diba? No climbing. Yan oh, grabe. O, pwede sila mag-slide dyan, no? Yan. At may mga bata talaga dito, syempre, no? Yan. Pwede silang maghabu-habulan dyan and makamit ng mga ibang bata. Usually sa mga bata naman, walang hiya-hiya eh. Basta pag nagtakbo-takbuhan na sila, naglalaro-laro na sila, okay na yan. O, diba? And yeah, grabe. Nandito naman tayo ngayon sa Chinese Park dito, no. Dito pa rin sa Kowloon Park, guys, no. So part pa rin to ng Kowloon Park. And tinatawag siyang Chinese Park. Ayan. Ayan. So may makikita tayo dito. Oh, ano yung mga yan? Grabe. May mga pagong dito, oh. Diba? Yan. Meron din dito pero hiwa-hiwalay. Ayun pa siya. Ayun yung mga lumalangoy na pagong. Grabe. Pero yung malupit, ito. Grupo sila. Oh. Diba? May sarili silang ano dito. Bahay. Or nilalangoyan na parang small lake. Yan oh. Oh, ang cute nila. Diba? Dito sa area na to, napaka-relax, no? Tapos may mga nakita rin ako banda doon na nagkumakain, nagpipiknik na ng mga magkakaibigan, mga ibang lahi. Tapos yung iba doon, mga nag-exercise. Ayan oh. Grabe. Bawat area dito nakakalibang, no? Merong swimming pool, tapos may mga area ng mga iba't ibang klase ng ibon, tapos may children's na area. Grabe. Marami ding may offer tong Kowloon Park sa mga gustong mamasyal, no? Ayan, no? Ang cute nila. Akala mo hindi totoo pero mga totoo yan, no? Parang hindi mga gumagalaw. Siguro nagpapahinga sila ngayon. Yan, sa small lake na to nagkalat talaga yung mga pagong, no. So alaga sila dito. Ayan. 'Di ba? Ganda. Tapos napaka-misteryoso ng mga kahoy na to. Ang dami nila actually yung mga ganyan. 'Di ba sa atin parang pag nakakita ka ng ganyan parang nakakatakot. Parang pinag-aanuhan ng mga multo. Ano bang tawag? Parang balete ba 'yun? Yan. Tapos mayroon silang pa ganyan, no? Diba? You know. Then, after nito, small tunnel, no? Yun. Ang kagandahan dito, yung nakaka-relax pa is yung marinig mo yung huni ng mga ibon. Hindi ko lang alam kung naririnig nyo sila, guys. Pero, pag nandito kayo, lagi nyo maririnig yung mga huni nila. Ang dami. Ayan, oh. Ito yung Chinese Park. Ayan. Maliit lang naman siya. Di naman siya as in kalakihan. Yung parang para sa akin yun yung pinaka-highlights doon, no? Yung mga grupo ng pagong. Tapos itong mga ganito na parang shed. Yan. Oops, dito. Okay. Parang may mga statue dito. Ayan. After natin doon sa Chinese Park, dito naman tayo sa Hong Kong Avenue of Comic Stars. So makikita natin yung mga, ayan, ito yung mga comic star nila dito sa may Hong Kong, no? So may area din na ganito. Grabe! Ang ganda! Nakakalibang! Diba? Kung iisipin mo, pwede silang magpa-entrance dito sa dami ng mga ganito. Ang dami, oh. Diba? Yung nga lang, hindi ako popular sa mga comic star nila, no? Ayan. Ayan.
gumawa sila ng mga ganyan. Oh. So ibig sabihin ganun kasikat din yung mga ano nila, no? Mga cartoons nila dito. Ayan, oh. Sa mga nakakakilala dyan, guys, so pwede naman kayo mag-comment kung saan bumibida tong mga to or saan comics sila. Ayan, oh. Mga Animation Federation. Grabe. Ayan, oh. Kung nandito lang sana sina Lupid, oh. Ayan. Meron mga pangalan, oh. Ayan. Grabe, ang cute. Kung hindi mo ito lilibutin, hindi mo makikita to, guys. As in, pupunta ka lang dun sa area ng bandang Ibon, din finish. Pero kung iikutin mo siya, marami ka palang makikita talagang maganda dito sa Kowloon Park, no? Ayan, oh. Di ba? Buti na lang, isa sa mga ano ko talaga, yung matyaga akong naglalakad-lakad, ganyan. Kaya marami tayong nadidiscover, no, dito sa area na to. After natin dun sa comics, guys, no, so nandito tayo ngayon sa Maze Garden, no. So grabe, ang laki pala talaga nitong Kowloon Park na to, no. So marami kayong pupuntahan, tapos meron pang Kung Fu Corner dito sa ano na to. Ayan, dito sa side naman, dito is Kung Fu Corner, then dito is yung Maze Garden. Ayan siya, oh. Grabe. Sobrang laki. At talagang malilibang kayo dito. Ayan, meron palang ano dito. Pwede kayong mag-refill ng drinking water nyo. Ito yung Kung Fu Corner, guys. Ayan. Then, ayan. Halos na ikot na natin lahat. So, palabas na rin ako and nakabalik ako dito sa water fountain kanina. Kung natatandaan nyo, nung umentrance ako, ito agad-agad yung bumungad sa atin. Ayan siya, oh, di ba? Yan. Siguro, it's time na para puntahan naman natin yung, yung Victoria's Harbor, no? So, maya-maya na lang ulit, guys. Doon tayo makikita. Hindi ko na kayo may sama maglakad kasi masyado nang hahaba itong vlog na to. So, mamaya na lang, guys. And I'm back, guys, no? So nandito na tayo ngayon sa Victoria's Harbor. And right now, nandito ako sa may Hong Kong Cultural Center, no? Ayan. Ayan yung Hong Kong Cultural Center. And mayroon din tayong makikita sa harap niya na clock tower, no? Ayan. So, kung balak nyong maka-experience ng cruise, dito kayo mismo pupunta, guys, no? At saka yung light show, dito rin siya ginaganap. Yung sikat na sikat. Ayan. Lakad-lakad lang tayo dito, guys, no? Diba? Ang laki nung ano na to, clock tower na to. Ito, narinig ko lang naman na dati daw itong Hong Kong Cultural Center na to ay dating train station, no? Kaso 100 years ago. Kaso inano na siya, inilipat na sa iba kasi hindi na niya kayang i-accommodate yung dami ng tao na sumasakay. Kaya inilipat nila sa mas malaking lugar. Kaya ginawa nilang cultural center. Yun lang naman yung narinig ko. Pero mo 100 years na yun, 100 years ago na. So, ang ginawa na lang nila, maintain nila, tapos ginawa nilang cultural center. Yan. Diba? So, ngayon, maglakad-lakad muna tayo kasi marami pa tayo ibang pwedeng makita dito, no? Yan, ganda rin dito. Mag-picture-picture. Yan. Pag ganitong mga oras, wala pang masyadong tao, no? Usually, pumupunta yung mga turista dito pag gabi kasi yung light show yung inaabangan nila and yung pagsakay ng cruise, ginagawa nila yung dinner, no? Ayan, dinner cruise ang ginagawa nila. Ayan, no? So ngayon ang gagawin natin ay lalakarin natin to ng buo, no? So malawak-lawak siya. Pag may time, try din natin
yung cruise experience, pero hindi today. So ang gagawin lang natin, as in lalakarin lang natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga makikita dito sa ano na to, area na to. Yan, so may second floor siya dyan. Pwede rin kayong umakyat dyan at mag picture. Sigurado mas maganda ang view kapag nandyan kayo. And makikita nyo naman na may mga nakaupo na rin dyan, no? So kapag medyo pagod kayo, pwede kayong umupo dyan, guys. Yan. Pag ganitong oras presko na, no? Unlike kapag mga around 2 o'clock, 3 o'clock, talagang mainit pa. Kung mapapansin nyo, ganitong oras na ako pumunta dito. Kanina kasi 2 o'clock nung natapos ako dun sa may Kowloon Park. So nagpahinga muna ako, then nag-proceed na ako dito. Kasi nga gaya nga ng sabi ko, yun ang target natin ngayon, Kowloon Park and itong Victoria Harbor, no? So ayan guys, ilalapit ko kayo, no? Para mas makita nyo yung view. Yun, di ba? Ang ganda niya. So, mga ganitong oras wala pang masyadong nagko-cruise, no? Or baka ongoing sila. Usually, yung cruise dito is tumatagal ng 45 minutes. Ganun siya. And nagkakahalaga siya ng 100 HKD or pwede nyo ring i-reserve sa Klook, guys, no? Yan. Lawak ng cultural ano na to. Then, mag-proceed pa tayo sa ibang lugar. Ayan, may palapit na cruise, no? So, ayan. Yan yung mga itsura ng cruise dito, no? Ayan, no? Ayun pa yung iba, guys. So, kaharap lang nito yung cultural kanina na pinakita ko sa inyo, yung Hong Kong cultural. Tapos, meron din silang ganyan. Ito Instagrammable din. Marami din nagpapapicture dito sa space na to or lugar na to, no? Ayan. Pwede kayong magpahinga dyan. And mag-picture. Instagrammable yung area na to. Ayan. Marami kayong makikitang mga nagpo-post dyan or nagpipicture pag pupunta sila dito sa area na to. Pero kung trip nyo na umiinom ng alak ganyan tapos nakaharap dito, meron ding mga yan, mga bar na ganyan. 'Di ba? Habang umiinom ka ng alak, nag-chill tapos nakatingin ka diyan, 'di ba? Ganda ng view mo. Yan. And may mga stall din sila ng mga pagkain. So, di kayo mag-aalala about sa food kasi marami din mga banda dun sa area niyo. Yan. So, ayan, pakita lang natin ng slide yung mga pumupunta rito. Dito naman, guys, makikita natin yung Hong Kong Museum of Arts, no? So, ito yung pinakalikod. Yan, di ba? Ito yung pinakalikod. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya sa harap. Just in case na mahilig kayo sa mga art at medyo curious kayo about sa museum ng Hong Kong, di ba? Pwede rin kayong umenter dito kung gusto nyo. So, pakita lang natin. Ayan. Ito yung paligid niya, no? Yan. Yung hostel ko is banda doon, no? Yung Chongqing Mansion. So, malapit lang dito. 400 meters lang yung lalakarin. Medyo lang siya, kabaliktaran siya nung Kowloon Park na pinuntahan natin kanina. So, ayan siya, guys. Ayan, ito yung pinakaharap, no? Pinakaharap ng Hong Kong Museum. Yung katapat naman na to is Hong Kong Space Museum. So, museum din siya, no? Pero Space Museum sa. Yan, magkatapatan lang siya lang ito. Yung Hong Kong Museum of Art. Di ba? Pwede kayong mag-explore. Yung side naman na yon is Legoland. So, perfect para sa mga bata, no? Just in case na pumunta kayo dito at may kasama kayong mga bata. Yan. Yan. Meron din pwedeng maglaro-laro dyan, maliban dyan. Yun. Diba? Ang ganda. So, tuloy lang natin yung pag-explore, no? Yan. Dito naman is may bilihan ng snacks. And kung makikita nyo tong statue na to, no? So, ito yung The Hong Kong Film Awards statue. Yan. Kaya naman nakalagay naman dito, guys.
welcome mo. So, dito naman tayo mag-proceed. Grabe, ang ganda rin nito, no? Siguro yan yung binibigay na ano, no? Pag nagkakaroon sila ng mga film festival for movies siguro, ganyan. Yan yung binibigay nila. Ayan. And mapapansin natin may mga anti-anti na nag-o-offer for the cruise. Kung hindi kayo nakapag-reserve sa Klook, no problem yan. Kasi dito pwede kayong bumili mismo ng ticket sa kanila. Ayan. Doon pala sa side yun, marami. Ayan yung mga sinasabi kong stall ng mga kainan. And yan. Marami din palang dito guys, no? Maliban dun sa mga nag-offer for cruise, marami din nag-offer ng mga photos, yung mga meron sila dalang professional na camera. Then titake nila kayo ng picture, then pag nagpa-print sila, or ipiprint nila, syempre babayaran nyo yan. Yan. Yun. Syempre kung gusto nyo ng maganda talaga yung quality or remembrance, pwede naman kayo mag-take ng picture sa kanila. Yan. Diba, ang daming tao dito sa area na to. Kung dun sa kanina sa dulo, walang masyadong tao, pero dito sa area na to, yung parang kabaliktaran niya na side, dito talaga sobrang daming tao. Ayan. Ayan siya guys. Kung mapapansin niyo. Then dito, mayroong K11 Musea, no? Ayan. Ganda rin ng na to. Building na to. Ayan. Gets ko na guys kung bakit mas maraming tao dito. Kasi parang ito yung lugar kung saan nakalagay yung mga actor o actresses nila na mayroong naiambag sa industriya, no? Katulad nito. Mayroong print ng kamay. So, actress to, no? Ito yung pangalan ng actress. Ayan. So, nagawa niya is 200 film, no? So, marami pa yan. Ayan. Dito. Ayan yung mga pangalan nila, no? Kaya pala maraming tao dito. Siguro, ang hinahanap nila niyan yung mga idol nila, no? Kung saan yung pinaka, ng kamay. Finger, ano bang tawag dito? Fingerprint ba ang tawag dito? More on actress dito, no? Pero yung banda doon, ang alam ko, puro actor naman. Ayan. A teen idol in 1960s, so. Diba? Kumbaga, sila yung mga tumatak na actor or actress dito sa Hong Kong. So, ang tawag pala dito sa lugar na to is Avenue of Star. Yan. Kaya pala. Siyempre nga naman. Sino ba naman ang hindi magpapa-picture dito sa lugar na to? Kung dito nakalagay yung mga ng mga artist nila. Ito, film entrepreneur. So, iba-ibang klaseng artist. Siguro meron ding mga dyan. Kunyari sa mga art, kasi merong director, merong actress, actor. Meron din siguro mga singer. Depende kung saan nag-excel sila. And in fairness, maganda rin naman yung view dito. Diba? Pero mas maganda dun sa kabila. Para sa akin lang naman. Grabe, ang daming tourist ngayon na nagpunta, oh. Ayan, mga turista yan, guys, oh. Usually, mga Taiwanese or Chinese yung mga pumupunta dito, no? Tapos, yung pinakaharap nito, or yung is kaharap niya is yung Starbucks dito, no? May Starbucks din dito. And may nakita akong statue dito, parang kilala ko. Check nga natin, guys. So, sino nga ba yung nandito? Ah, si Bruce Lee. Sino nga ba naman hindi nakakilala kay Bruce Lee? Mga batang 80s, 90s. Diba? Ayan. Statue ni Bruce Lee, guys. Hong Kong Film Awards, Star of the Century. Bruce Lee. Ayun. Ayun yung pinaka niya. So, mababasa nyo naman dito. Ayan. 1940s, 1973.
Di ba? Yan yung mga kilala kong artist pagdating sa mga martial arts. Hindi lang katulad, hindi lang si Jackie Chan, di ba? Jackie Chan, Bruce Lee, sino ba? Jet Li, yan yung mga kilala ko eh. Di ba? Ang ingin. Yeah. So kung gusto nyo makita yung statue ni Bruce Lee guys, katabi lang siya mismo ng Starbucks. So kung nakaharap ka kay Starbucks, nasa kanan siya. Tapos may isa pang statue dun sa kaliwa. Check naman natin kung sino yun. Let's go. Grabe. Marami din akong mga nakitang Pinoy dito, no? Tapos mga Western, ganyan. Pero pinakamarami talaga mga Taiwanese, Chinese, ganyan. Ganyan. Lalo na yung mga nakapila doon kanina. Yung dinaanan natin, yun. Puro mga ganong lahi. Ito yung sinasabi ko guys. So yung nasa kaliwa naman, ito yung statue, no? Siya yung daughter of Hong Kong, Anita Mui, 1963-2003. Ayan siya. So makikita naman siya dito, ayan. Daughter of Hong Kong, Anita Mui. So, charity foundation. So ibig bang sabihin nun, hindi siya actress? I don't know. Hindi ko kasi siya kilala eh. Pero yun kasi yung nakalagay doon or nakasulat. Ang pangalan niya Anita Mui and founder something siya. Ganun siya. Yan. Ayan yung ano, water taxi na tinatawag nila. And dyan sila sasakay. So iba ito dun sa ano no, dun sa cruise na may snacks. Ito siguro, hindi ko alam kung saan ang papunta nito. Pero nakalagay is water taxi. Makikita niya naman guys. Ilang kaya yung ma-occupy dito? Ay, ang dami ng customer nila. Ah, meron din pala sa baba. So, marami-rami din. Akala ko dito lang sa taas. Meron din pala siya. So, mayroon siyang, first floor, second floor. Siguro kayang mag-accommodate ng around 200 to, no? Yan. So, halos nalibot na natin lahat. Kung matatandaan nyo, galing tayo kanina dito sa Clock Tower, no? Nakatabi ng Cultural Center. Tapos, nilibot natin hanggang dito kay Bruce Lee statue. Yun yung kanina yung nandoon. So, katabi niya yung Starbucks, tsaka yung Anita Mui. Ayan, ganyan lang siya, guys. Diba? So, kaya mo siyang libutin kung kunyari wala kang tigil na maglalakad. Mga 10 minutes, libot mo na siya. And kung gusto nyong sumakay ng water taxi, meron. And gusto nyong sumakay naman ng cruise, pwede rin. Tapos pwede kayo pumunta dito sa Avenue of Star kung mahilig kayo sa mga Hong Kong Star nila, no? Pwede nyong makita yung mga nila, handprint nila dito. At dahil dyan guys, sana na-enjoy nyo itong paglakad-lakad natin dito sa area na to. And sana mayroon kayo natutunan or maging interesado kayo na puntahan din to and experience. At dahil dyan guys, dyan ko muna tatapusin. Pero marami pa tayong mga activities na gagawin dito sa Hong Kong. Bukas ay pupuntahan na natin yung Disneyland guys. Kasi kahit pa paano nakapagpahinga na tayo. Kasi ngayong araw na to halos lakad-lakad lang naman yung ginawa natin. Kumbaga walking vlog lang yung ginawa natin from Kowloon Park papunta dito sa Victoria's Harbor guys. And that's it for today guys. See you again sa susunod kong vlog. Bye!